Love Serye TV. Magandang araw. Ngayon ay panibagong kwento ang ating matutunghayan kung saan sa batang edad, naiwan ang negosyo at pangangalaga sa batang pamangkin na walang ibang hangad kundi ang magkaroon ng isang ama. Paano ilalayo ng dalaga ang sarili sa gwapong ngunit mapanganib nitong tiyuhin? Tunghayan natin ang kwentong pinamagatang Sweet Punishment of Mr. Billionaire. Narito na po ang unang bahagi. Binuksan ni Eunice ang pinto ng sasakyan niya at hawak ang isang sketch na bumaba siya mula roon. Ito na siguro ang lugar. 7G, Barangay Bagong Silang. Ikinala niya ng paningin sa paligid. Oh my God, ang daming tao. Parang pabrika ng bata ang lugar na to sa loob-loob niya. Isang di kalakihang kalsada ang tumambad sa kanya. Dikit-dikit ang mga bahay na karamihan ay yari sa kahoy. May ilan ding konkreto. May natanaw siya na ang ilang bahagi ay nadidingdingan ng yero, karton at sako. Hindi makapaniwala si Eunice na doon niya matatagpuan ang taong hinahanap. Si Carl Montemayor. Alam niyang hindi sa lugar na iyon nabibilang ang isang Montemayor. Naglapitan ng ilang gusgusing bata sa kanya at parang artistang inisyoso siya. Lalo na ang dala niyang magarang dark-colored Lexus. Nandoon ding haplusin ng mga ito ang makintab na sasakyan. Napatutok din sa kanya ang tingin ng mga estambay na pare-pareho may sigarilyo sa bibig. Para bang ngayon lang nakakita ng ganoon kagarang sasakyan. Bigla siyang nakaramdam ng takot. Relax, Eunice. Pagpapalakas ng loob niya sa sarili. Bakit naman siya matatakot? Wala naman sigurong kakatay sa kanya roon. Hindi lang siguro siya sanay sa ganoong environment. Pero naaalarma pa rin siya. On instinct, pumasok siya sa backseat ng sasakyan. Malay ba niya kung bigla na lang may humablot sa kanyang bag, bracelet o necklace. Mang Pido, pwede ho bang kayo na yung magtanong? Nakakatakot ho sabi ni Eunice sa 50 years old na driver. Bakit naman? Para kung kakainin ako ng buhay ng mga taong yan. Ganyan lang ang mga yan, pero sa tingin ko naman, hindi kayo gagalawin. Pagbibigay assurance nito. Kinakabahan ho ako. Kayo na lang ho please. Pakiusap niya. Kakamot-kamot ng ulo bumaba si Mang Pido habang nanatili na lang siya sa loob. Para siyang diamante na nasa loob ng isang eskaparate at sinusuri ng mga matang nakatingin sa kanya. Kung dito nakatira si Carl, totoo nga siguro ang bali-balita tungkol sa kanya. Tama kaya itong desisyon ko na hingin yung tulong niya? Nakita ni Eunice na lumapit si Mang Pido sa ilang lalaking nakaestambay sa tindahan at nagtanong. Naisip niyang linggo ngayon at walang pasok ang karamihan, kaya parang pabrika ng tao ang lugar na yon. Maya-maya ay natanong niyang pumasok si Mang Pido sa isang eskinita. Huwag ko na lang kayang ituloy yung iniisip kong gawin. Pag-aalinlangan niya. Pagkalipas ng halos 15 minutes ay natanaw ni Eunice si Mang Pido na pabalik na sa sasakyan. Ano ho ang balita, Mang Pido? Tanong niya agad. Hindi naman daw nakatira dito si Carl Montemayor Ho? Biglang nanlumo si Eunice sa narinig. Pabagsak niyang inilapat ang likod sa backseat. Bakit dito tayo itinuro ng taong napagtanungan natin? Madalas nga raw si Carl dito dahil marami siyang kaibigan dito. Pero wala naman daw siyang bahay dito. Saan daw siya nakatira? Wala makapagturo Nalaglag ang mga balikat niya sa pagkabigo. Saan nila hahanapin si Carl? Sana ho tinanong niyo kung kailan siya pupunta dito para matsyempohan natin siya. Tinanong ko rin yun pero walang makapagsabi. Bigla na lang daw sumusulpot yun dito sa lugar na to. Kapag may okasyon daw tulad ng Pasko at Bagong Taon, walang mintis na nagpupunta siya rito. Ganun ho ba? Napabuntong hininga si Eunice. Mukhang mailap ang taong hinahanap niya. Anong gagawin ko ngayon? Saan ko siya hahanapin? Bakit hindi ka na lang umupo ng private investigator para maghanap sa kanya, Eunice? Suwestyon ni Mang Pido. Ayoko ho. Gusto ko ako mismo maghahanap sa kanya. Mahirap raw kasing kausap yan si Carl. Baka hindi siya sumama kapag hindi niya maintindihan yung pakay ko. Saan natin siya hahanapin ngayon? Bahala na ho. Aalis na sana sila ng lugar na iyon nang may kumatok sa bintanang nasa gawin ni Eunice. Nag-alangan siyang buksan yon dahil mukhang ganoon sa pelikula ang lalaking kumatok. Pero sinenyasan pa rin siya ni Mang Pido na buksan ang bintana. Hinahanap niya raw si Carl.
Tanong ng lalaking sa tansya niya ay malapit na mag 40 years old. Oo, si Mang Pido ang sumagot. Bakit nyo naman siya hinahanap? Ano ba kayo, pulis o sugo ng mga Montemayor? Inis na tanong ng lalaki. Hindi kami pulis. Hindi rin kami sugo ng mga Montemayor. Si Mang Pido uli ang sumagot. Ilag na nakasiksik si Eunice sa isang sulok ng kinauupuan. May kailangan ng amo ko sa kanya. Importanteng importante. Gaano ka importante? Base sa mga pagtatanong ng lalaking kausap ni Mang Pido, may pakiramdam siyang alam nito kung ang kinaroroonan ni Carl Montemayor. Alam mo ba kung nasaan siya? Tanong ni Mang Pido. Depende, sabi nito. Kumuha si Eunice mula sa wallet ng isang malutong na 1,000 peso bill. Palihim niyang iniabot iyon kay Mang Pido. Iniabot naman nito iyon sa lalaki. Saan namin siya makikita? Tanong nito. Pero napamaang siya ng padaskol na ibinalik na lalaki kay Mang Pido ang pera. Hindi porke isang kahig isang tuka kami dito, mukha na kaming pera. Galit na sabi nito, sabay talikod. Parang narinig pa niya itong nagmura. Hindi inaasahan ni Eunice ang naging reaksyon ng lalaki. Akala niya ay masisilaw ito sa isang malutong na lilibuhin at ibibigay na ang impormasyong kailangan niya. Mang Pido, habulin niyo siya. Utos niya. Pakiusapan niyo siyang sabihin sa atin kung saan natin makikita si Carl. Sumunod naman ang driver. Mabilis itong nakababa ng sasakyan at hinabol ang lalaki. Hindi nagtagal ay napapayag ni Mang Pido ang lalaki na bumalik sa sasakyan. Mula sa bintana ay kinausap ni Eunice ang lalaki. Ni hindi siya nakadikit sa bintana, mahirap na. Hindi siya sanay sa mga ganoong klaseng lugar at sa mga ganoong klaseng tao. Kung ayaw mong tanggapin ang perang ibinibigay ko, ano ang gusto mo para lang sabihin mo sa akin kung nasaan si Carl? Sabihin mo muna sa akin kung ano ang kailangan mo sa kanya. Saka ako magdedesisyon kung sasabihin ko ba sa'yo kung saan mo siya makikita. Lalong naintriga si Eunice sa sinabi ng lalaki. Gusto niyang mainis. Bakit kailangan pang dumaan sa screening ng mga taong may kailangan kay Carl? Gaano ba ito kaimportanteng tao at kailangan pa ng ganoon? Ano siya? Presidente ng Pilipinas? Naiiritang tanong niya sa isip. Mukhang lalong nagiging misteryoso ang lalaking hinahanap. Kung hindi lang dahil kay Calvin, hindi ko gagawin to. Importante kasing makausap ko siya. Paliwanag niya. Tungkol nga saan? Parang iritado ng usisa nito. Tungkol sa pamangkin ko, na nagkataong pamangkin din niya. Anong pangalan na sasabihin ko sa kanya? Sandaling nag-alangan si Eunice. Kailangan ba talagang dumaan sa'yo bago ko siya makausap? Oo, nag-iingat lang kami dahil maraming interesado sa buhay ni Carl. Pinoprotektahan ko lang yung kaibigan ko. Ganon? Reaksyon ng isip niya. Mukhang may secret army pa ang Carl na iyon o di kaya ay namumuno ng isang sindikato. Bigla tuloy siyang kinabahan. Gusto na niyang magdalawang isip sa pinaplanong gawin. Back off, Eunice. Umatras ka na habang maaga pa, sabi niya sa sarili. Ibigay mo na sa akin ang pangalan at contact number mo. Pupuntahan ko siya at sasabihin kong hinahanap mo siya. Swerte mo kapag interesado siyang kausapin ka. Pero kapag hindi kanya tinawagan, ibig sabihin ayaw kanyang makausap. At wala siyang balak pag-aksayhan ka ng panahon. Muntik nang tumaas ang kilay ni Eunice sa sinabi ng lalaki. Nag-alangan na naman siya. Ibibigay ba niya ang pangalan at contact number? Nang tingnan siya ni Mang Pido, nabasa niya ang mensahe sa mga mata nito. Parang gustong sabihin ng matanda na huwag niyang ibigay ang mga impormasyong hinihingi ng lalaki at huwag siyang basta magtitiwala. Kung wala kang tiwala, nagsasayang ka lang ng oras dahil hindi ko rin sasabihin sa'yo kung saan mo makikita si Carl. Sabi ng lalaking parang nakahalata sa pag-uusap ng mga mata nila ni Mang Pido. Nakatalikod na ito nang maisip niyang tawagin. Mama, sandali. Ibibigay ko na sa'yo yung contact number ko. Pero siguruhin mo lang na magkakausap kami. Wala ngang problema kung type kanyang kausapin at kung sa tingin niya may mapapala siya sa pag-uusapan nyo. Pero kung isa ka lang sa mga taong isinugo ng mga Montemayor para pagsabihan siya tungkol sa pakikialam niya sa problema ng mga squatters dito, huwag mo nang asahang kakausapin kanya. Kumunot ang noo ni Eunice. Hindi niya gaanong naintindihan ang sinasabi ng lalaki. Kumuha na lang siya ng calling card mula sa kanyang bag at iniabot dito. Nandoon ang telephone number sa bahay niya sa Santa Monica. Pakisabi lang na mga importanteng makausap ko siya.
May sakit kasi si Calvin at hinahanap siya. Hindi ako isinugo ng mga Montemayor o ng kung sino paman. Sige, sasabihin ko. Tumalikod na ang lalaki pagkatapos isuksok sa bulsa ng pantalon ng calling card. Napailing siya. Tama pala ang babalang ibinigay sa kanya na napagtanungang tiyuhin ni Carl. Mahirap kausap si Carl. Kung ako sa'yo, huwag mo na siyang lapitan. May nakakabit na gulo sa pangalan ng taong yon. Iyon ang eksaktong sinabi ng tiyuhin nito. Ayon pa rito, rebelde daw si Carl at ininuturing na black sheep ng pamilya. Kaya itinakwil ng lolo nito at ng buong angkan ng mga Montemayor. Noong una ay natakot si Eunice sa mga babalang iyon ng sariling kamag-anak ni Carl. Pero walang ibang makatutulong sa problema niya kundi ang lalaki. At gagawin niya ang lahat, makumbinsi lang ito sa gusto niyang ipagawa. Ano nangyari, Manang? Humahangos na tanong ni Eunice sa mayordoma pagpasok niya sa mansyon. Habang nasa expressway sila, pabalik ng Santa Monica, ay nakatanggap siya ng text message mula rito na nagsasabing umuwi siya agad. Inatake na naman si Calvin. Nangitim na naman siya kanina. Iyak kasi ng iyak. Gusto niyang magbike dahil nakita niya yung isang bata na tinuturuan ng ama kung paano magbike. Ayaw palabasin ang yaya niya sa labas ng gate kaya halos maglupasay na naman. Hindi namin malaman kung paano siya aawatin kaya inatake tuloy. Bakit hindi niyo dinala sa ospital? Ipinatawag ko na lang po si Dr. Valencia. Iyon naman ang palagi nating ginagawa, hindi ba? Kumusta na ho siya ngayon? Hayun, nakatulog na. Nakaramdam si Eunice ng relief. Nagmamadali siyang umakyat ng grand spiral staircase at dumiretso sa kwarto ng kanyang pamangkin. Naabutan niya si Calvin na himbing. Bumalik na lang ang dating kulay ng balat nito. Daig pa niya ang isang teenage mother. Sa halip na i-enjoy niya ang buhay dalaga, mabigat na responsibilidad na nakaatang sa mga balikat niya mula nang mamatay ang kanyang ate Maddie. 3 buwan na ang nakalilipas. Eunice had no choice but to take in charge, mula sa pagpapatakbo ng household hanggang sa pag-aalaga at pagpapalaki sa isang 5 taong gulang na bata. Namatay sa isang car accident ang ate niya, kasama ang bagong boyfriend nito. Love child ni na ate Maddie at ex-boyfriend nitong si Ken. Si Calvin. Hindi nagkatuluyan ang dalawa dahil sa pagiging playboy ni Ken. Pero kinilala naman ni Ken si Calvin bilang anak. Madalas nitong dalawin si Calvin nung baby pa. Pero habang lumalaki ang bata, naging madalang ang pagpunta ni Ken sa Santa Monica para dalawin ang anak. Mas madalas na raw itong nasa abroad dahil sa negosyo ng mga Montemayor sa New York. Matatawag na sigurong konsolasyon na hindi nakakalimot si Ken na magpadala ng regalo kay Calvin tuwing Christmas at birthday ng bata. Madalas ding nagkakausap ang mag-ama sa telepono. Pero minala si Ken na napasama sa mga Pilipinong namatay sa gumuhong World Trade Center. Hindi alam ni Ate Maddie kung paano sasabihin kay Calvin ang balita. Palagi pa namang tinatanong ng bata ang daddy nito na dumalang ng naging pagdalaw. Nasa kwarto pa rin si Calvin, maging ang picture ng mag-ama. Noong 2 years old pa ang mga ito. Hanggang sa namatay si Ate Maddie hindi na nito na ipagtapat kay Calvin na wala na ang daddy nito. At hindi birong responsibilidad para kay Eunice ang mag-intindi ng pamangkin. In fact, iyon ang pinakamabigat na responsibilidad na naiwan sa kanya. Mabuti na lang at nasa Santa Monica rin ang 2 kapatid ng daddy niya at ang pamilya ng mga ito. Ang mga ito ang umaalalay sa kanila ni Calvin at ang namamahala ng mga negosyong naiwan ng kanyang yumaong ama. Matagal na rin patay ang kanyang ina. Iwan mo na yung bata at himbing na, sabi ni Manang habang tahimik niyang pinagmamasdan ng pamangkin. Bumaba ka na at ipaghahain kita. Hayon nga't nakikipambuno na si Mang Pido sa isang bandihadong kanin. Mag-asawa sina Manang Dal at Mang Pido. Sa mansyon nagkakilala at nagkagustuhan ang dalawa. 5 taon ang tanda ni Manang kay Mang Pido na isang byudo. Kahit noong buhay pa ang mga magulang at kapatid ni Eunice, pamilya na ang turing nila sa mag-asawa. Lalo ngayon sila na lang ni Calvin sa buhay at ang mag-asawa na ang tumatayong pamilya nila. Busog pa ho ako, Manang. Cookies at juice na lang ho siguro ang kakainin ko, sabi niya habang pababa sila ng hagdan. Ano nga palang nangyari sa paghahanap nyo? Wala pa ho eh. Hindi ko maintindihan kung bakit mahirap hanapin ang Carl Montemayor na yon.
Feeling ko nga mas madali ko pang makikita si Bin Laden kaysa sa kanya. Walang gusto magsabi kung saan siya nakatira at parang itinatago ng mga kaibigan niya. Di ba sinabi na kamo sa iyo ng mismong tiyuhin ni Carl na iyon na black sheep ito ng angka nila? Puro kahihiyan at gulo raw ang dinala niya sa pamilya nila. Kaya kung ako sa'yo, huwag mo nalang ituloy yung plano mo. Sa tingin ko, malayo sa personalidad ni Ken ang Carl na yon. Baka hindi mo mapapaniwala si Calvin. Isa pa, baka magdala ng gulo sa buhay niyong magtiya ang taong yan. Alam ni Eunice na concern lang si Manang sa kanila, kaya nasabi yon. Ako na ho ang bahala, Manang. Wala na akong choice Siya lang ang makakatulong sa atin para maipa-opera na si Calvin. Nasimulan ko na ang paghahanap sa kanya at hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakikita at nakakausap.